salamat po aking kapatid. Bago po ako magsalita ay nais ko pong bigyan ng pagkakataon ng ating pong mahal na hari. Mahal na hari, magandang gabi po. Binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon upang kayo po ay magsalita po. Magandang gabi mga kapatid. Naririnig niyo na ako? Opo, mahal na hari. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na kahit papano ay ako ng panahon na pumasok sa inyong training. Is this a training or study? Kahit ano pa to, tawag niyo sa program na to, ako'y natutuwa. At nagkaroon ako ng pagkakataon kahit papano ay makasama kayo. May tatlo akong mensahe na gustong iparating. Unahin ko lang itong napanood ko sa, hindi ako sure kung ito ay Davnor, yung mga tribo na nagsasamba sa parang sa ibabaw ng burol. At ang pinagsasamba nila ay isang kubo. Sinong nakakaalam nito kung saang lugar ito? I had mixed emotions. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, pero kanina pinapahanap ko na kay Bro June kung saang lugar ito. Davnor po, mahal na king na hari. Okay, salamat sa impormasyon. Gusto kong ipabigyan ng top priority kahit bukas mapadalhan ng budget para iayos yung kanilang pinagtitipunan. Medyo gawin matibay ang mga haligi, ang bubong, masemento ang sahig. Kasi napansin ko may mga bata pa silang kasama doon. So, pasensya na kayo at ngayon ko lang ito napanood. Yun ako nagkaroon ng time. Pero looking forward, gusto kong puntahan itong mga tribo na ito kasi ito na yung pinapahanap ng Aba. Tipunin ang mga tupa. So, nandyan na sila. So, kailangan lang nating agapan at tulungan. Maraming salamat sa effort ng priest kung sino ang pumunta doon. Yung Sisi, congratulations. I am very happy, very happy. Paki-extend, iparating nyo ang aking masayang pagbati lalo na sa pinuno ng tribo. Dalangin ko na matipon din sila bilang paghahanda natin sa kingdom dahil sila talaga itong kumbaga sa mga characters. Sila ito yung mga pinaka importante kasi sila yung talagang lumayo sa masamang doktrina na hatid ng mga relihiyon. Sila itong umiwas. So, sa Sisi, kung sino ang Sisi dyan, pagkipag-ugnayan kayo, hindi ko na hindi dadaan sa board. Ako na magdidesisyon. Ipaayos ang HOP ninyo. Yung nakita ko, lagyan nyo ng facility na kahit papano yung mga bata may maiinom doon. Kung may pagtitipunan kayo, kung kakain kayo, meron kayong lugar. Nakita ko talaga siksikan sila. At yung pinagsulatan nila ng kanilang mga awitin ay mga papel lamang na hindi matibay. So, tingnan natin kung ano ang pwede nating doon, ang maitulong
Kung within this week, kung makikipag-coordinate ang CC, parilisan ko kayo ng pondo, ayusin nyo yun. Ipasemento nyo ang sahig. Pagtulong-tulungan nyo, pagkasyahin ang ipapadala kong budget. So, yan ang ano ko. Sana nandito yung CC. Nandito ba yung CC? Opo, Malari. Nakataas po ang kamay niya. Okay, okay. Sige, tingnan ko nga. Anong pangalan niya? Ano po, Nemuel Garces. Nemuel. Mm. Yes po. Nemuel ko. Nasaan? Magandang gabi po, aming kamahalan. Kami po ay natutuwa po sa binalita niyo sa amin ngayon. Sige bro. Bukas. Pero may tanong lang po o may paabot lang po. Medyo malaki-laki pa po ang problema doon, kamahalan, kasi po wala pa pong karsada. Hindi pa makapasok yung mga sasakyan at saka kung ano man yung mga materialis na ipapadala doon na mahirap kasi hindi pa nakaabot ang sasakyan doon. Yung motorcycle na tawag na habal-habal yung sinasakyan. Si Prince Robert Passion po, nakapunta nung pagkasama namin pagpunta doon. Nakita nila yung sitwasyon namin. Siguro sila si Prince Robert magkapagpaliwanag sa inyo ng maayos. Sige, mag-usap kami later on. So, ano ang gagawin natin? Ano ang local na material na available na pwede nating gamitin para palaki-lakihin natin ng kunti iyon? Kahit mga retaso or native material, bumili tayo para hindi kayo siksikan. Yung sahig, kung hindi makakapasok ang materialis, semento, siguro kahit mga yung anuhan natin, pantayin yung lupa o kung paano. So pag-usapan natin, magpadala ako ng budget kasi parang pinipiga ang puso ko na makita kayo sa ganun. Hindi ko akalain na kalagayan yun doon. May itatanong lang po muna ako, kamahalan, kasi po nung nagpunta si Prince Robert doon, yung lugar na pinakita na sinasabi niya na doon daw magtatayo ng SOP, doon sa taas ng panubaran ng mga tribo, yung sinasambahan namin nung isang araw. So, gusto niya doon daw sa taas, doon daw maggawa ng halaran at saka SOP. Ayaw niya daw doon yung tinatayuan ng tribo. Yung mga tribo naman doon, sila yung nagtatrabaho, nagtatayo, sinusuplayan lang namin ng pagkain. Sila talaga yung gumagawa noon. Ganito na lang. Pagkaisahan ninyo kayong mga members dyan kung saan ang posible na pwedeng pagtayuan. Ang importante, kahit temporary yan, meron na. May magagamit kayo. Kahit sa bandang huli na lang tayo maghanap ng yung pang-permanente ninyo. Basta ang importante, meron kayo, hindi pa aalisin. Walang magpapaalis sa inyo, walang magpapalaya sa inyo. So doon natin muna ilagay. Kasi parang ko doon, hindi siya sapat. Kung medyo masama ang panahon na andun kayo, ilipad ang bubong, yun ang tinitingnan ko. So hanap kayo ng kung basta kahit paano matibay, na hindi kayo mababasa doon. So yan, pag-usapan nyo. Desisyon nyo, magpapadala ako ng kung bayanihan ang gagawin, mas maganda para hindi na kayo gagastos, pagkain na lang. Ganun. So mag-usap na lang tayo, bro Nemuel, isama mo ang ACC mo. Kung may elder ang tribo, isama mo. Kung kasamahan na natin.
kung may chieftain para maayos ang kalagayan. So, yun lang, bro Nemuel. Salamat at nakita kita. Okay po. Kamalam, maraming salamat po talaga. Isaayos mo na yan. Isaayos natin. So, ang pangalawang mensahe ko, ito ay patungkol sa mga ipinapakalat sa social media kasi alam ko maaapektuhan kayo. Magkakaroon kayo ng pagdududa kung sila ay inyong pakikinggan. Unang-unang ipinapakalat ngayon ay tungkol daw sa mga damit ko na mga mamahalin. Ito ang sabihin ko sa inyo mga kapatid. Nandyan ang ating Aba. Ako'y hindi ko alam kung magkano inaabot ang damit ko at hindi ko rin alam kung saan galing ang pera niyan. May mga nagdo-donate po. Ito para sa susuotin ng hari, ganito, ganon. Hindi ko po talaga alam. Dumarating sa akin, isusuot ko na lang. Dahil ayaw nila na ang hari ay mukhang kawawa dahil hindi tayo igagalang ng ibang tao. So, kaya ko ito sinasabi sa inyo para inyong malaman na wala po akong winawaldas na pera para sa mga damit ko. Hindi po galing yan sa mga tights. Hindi po galing. May mga tao na sadyang nagbibigay para sa damit pero hindi sila nagpapakilala. Hindi ko sila kilala at hindi ko alam kung magkano inaabot ang damit. Pangalawa dyan ay ang setro. Milyon po ang halaga ng setro pero hindi ko alam kung sino ang gumagastos para gawin yun. Hindi galing sa mga tights. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga pinapakalat. Yung corona, hindi bababa sa 5 milyon ang halaga niyan. Pero hindi rin po galing yan sa bulsa ng kawan. May mga nagdo-donate na ayaw magpakilala, hindi ko rin kilala. Yan po ang totoo dyan. Ngayon, itong mga nagpapakalat ng ganyang chismis ay mga naiinggit lamang. Yun ang totoo. Yung isa gusto siya ang magsusuot. Kaya pilit akong sinisiraan. At dahil walang magawa, ang iba ay gusto pa akong ipaligpit. So yan ang nakakalungkot. Dahil alam nila na oras na magkaisa na ang mga tribo at bumangon ang kingdom, isang malaking propesiya ang matutupad. Diyan sa Book of Revelation. At nangyayari na yan. Unti-unti nangyayari na. Nasa panahon tayo ngayon na kung paanong naitayo ang kingdom noon, ganun din ang nangyayari ngayon. May struggles talaga. Dadaan talaga tayo sa matinding pagsubok. Yung mga kaaway gusto tayong i-infiltrate at pabagsakin. But hindi na yan papayagan ng Aba dahil ito na yung panahon para sa atin. Ito na ang panahon para sa mga tribo upang makabangon sa kahirapan. Padating na yun. So tuloy-tuloy lang sa mga tribo, sa mga chapters, kung merong mang i-impluwensya dyan sa inyo, latiguhin nyo na. Kung may darating at magtuturo ng kung ano-ano, lalo na't galing sa mga kora, wag na po kayong makikipag-ut-utan, latiguhin na ninyo. Kung ayaw nilang sumunod sa covenant, wag na silang mag-impluwensya pa. Yan po ang isa sa dalawa sa aking habilin. Pangatlo, noong isang gabi, so that is Sabat. Patapos ang Sabat kasi mag-umaga. Around 2 o'clock yun. Ako ay biglang nagising. Parang inuga ng todo-todo yung hinihigaan ko. So ako talaga'y napabalikwas.
At dali-dali kong pinuntahan si Bro June. Sabi ko sa kanya, Bro June, anong oras ka natulog kagabi? Sabi niya, 11:45. Then ang sunod kong tanong is, kaya mo bang mag-drive? Sabi niya, oo, kaya ko. So sabi ko sa kanya, tara, kailangan nating tumakbo agad papunta doon sa Kasili. Dahil may importante akong aayusin at may revelation sa akin. Ganyan naman lagi yan. Pag merong madaling araw. At pagdating namin doon, bago pala kami umalis, tinawagan ko ng isang katiwala natin doon. Sabi ko sa kanya, ipaghanda mo ako ng insenso. Which is pagdating namin doon, nakahanda na. At pagdating namin sa location, na-reveal sa akin na kailangan i-adjust yung location ng templo. Yung una kasing itinuro ko noon, sabi ko dito, ay ayon lamang sa sarili kong analysis, sarili kong kaalaman, sarili kong desisyon. Pero salamat sa Aba dahil ipinaalam niya sa akin na kailangan ko palang iurong ang kalalagyan ng templo. So sa lokasyon na nag-bow down ako, bandang alas 4 yun o hindi pa nag-alas 4, sabi ko, instruction ko kay Bro Mark, itong niluhuran ko na ito, kung saan ako nag-bow down, kung saan ako nagsunog ng insenso, lagyan niyo ito ng bakod na walang pwedeng pumasok kahit hayop. At tandaan na ninyo ito dahil ito ang lugar na nakareserba para sa Ark of the Covenant. The Holy of Holies. At i-adjust ang location ng temple. So, ang atin pong templo sa ayaw at sa gusto ng mga kaaway ay babangon at babangon yan. So, ang nakakagulat lang sa mga pangyayari dahil nung matapos yung pagtuturo ko kung saan lalagay, sinabi sa akin ni Mark na yan po ang lugar na isinasuggest ng mga architects ng Palafox kung saan dapat lumagpak yung templo. Kaya lang hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo, baka isipin mo na pinangungunahan ka namin. So hindi nila masabi-sabi sa akin, hindi nila mabanggit-banggit sa akin, pero si Aba na ang gumawa ng paraan para malaman ko at maituro ko ng eksakto. So marami pong pangyayari sa atin na ganyan. Kaya ngayon, ang hiling ko sa inyong lahat ay magpakatatag kayo, lalo na yung mga nasa tribo. Dahil darating ang mga organisasyon, sila ay nagpaparehistro ngayon sa SEC. Nagpaparehistro sila para kunwari legal at lilituhin ang mga tribo na sumama sa kanila. Matagal na pong ginagamit ang mga tribo nitong iba't ibang NGO, iba't ibang foundation na hindi naman talaga hangad na kayo ay tulungan na makabangon. Bagkus ginagamit lamang kayo upang magamit ang inyong mga ancestral domain. Yan po ang totoo sa gawain nitong mga nagkukunwaring organisasyon, mga foundation, mga NGO. Taliwas po yan sa nais naming mangyari. In fact, kung luluubin ng Aba sa mas lalong madaling panahon, gusto nating maisaayos yung kalagayan ng mga tribo. Lalo na sa aspeto ng pagsamba at pagsunod sa covenant. Ilang siglo na, ilang century na ang nakalipas. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon ng mga tribo. Ang dami ng organisasyon na pumunta, ang dami ng mga foundations na pumunta, ganyan pa rin ang sitwasyon. Unti-unting nalulusaw ang ancestral lands ninyo.
unti-unting nawawala ang ancestral domain ninyo. Ang problema kasi hindi kayang labanan ng isang tribo ang mga pumapasok. Mangyayari lamang ang totoong pagtatanggol ninyo kung magkakaisa sa iisang kingdom. Kung magkikaisa ang lahat ng tribo, iisang kingdom, malakas tayo. So, yan po mga kapatid, ang mensahe na nais ko lang iparating sa inyo at ibigay ko ang floor sa ating mahal na Prime Minister and maybe you can proceed sa inyong question. Hello po, good evening po. May katanungan lang po ako tungkol doon po sa naunang hari, yung kay King David po. Doon po wala pa po nagko-control na hindi katulad po ngayon. Kung meron po tayong presidente ngayon para bang yung people's power po na inaano nila para po maalis sa isang pwesto ang isang hari noong unang panahon po sa line po ni King David po. Yun lang po. Salamat po. Sige, medyo hindi ko na pick up ng yung tanong. Pakiulit daw po, kapatid. Yung ano po ang katanungan po ninyo tungkol po doon sa Yung inyong katanungan po doon sa line po ng mga naging sunod-sunod po doon sa King David po is wala pa pong nagko-control noong unang panahon. Hindi po katulad ngayon pagka ayaw po nila sa isang hari para pong meron mga behind of that meron yung nagko-control po na hindi kasi ayaw nila sumunod doon sa yun nangyayari po sa Ukraine po yan sa ganyan na para bang hindi ang gusto ni President Putin na wag sumanib yun Ukraine sa NATO. Yung parang ganun po yung nagko-control. External sa loob mismo o mula sa labas? Sa labas po. Sa labas. Okay. Opo, kasi po meron po nagko-control po na kunyari matino po yung hari po natin pagkatapos ayaw nila maging hari para pang ito yung bato po dito, bato doon, yung ganun po. Actually meron Noon pa po. Meron. Kahit nung panahon ni David, mas malupit nga sinasalakay sina David. Andyan yung mga Philistines noon. Ngayon naman, pagkatapos ng mga Philistines, marami nakapaligid sa kanila ang kaaway nila Itatapol down ang kingdom. Kaya lang kasi, kaya hindi matapol ang kingdom noong panahon ni David kasi si David is faithful and loyal sa covenant kay Alhayam. Nung time ni Solomon, si Solomon ay nagkasala. Nagkasala siya sa covenant. Kasi nagsusunog-sunog na siya ng kung ano-anong insenso sa mga Diyosan ng asawa niya, mga asawa niya. Mga asawa niya, pinatayuan niya ng mga house of prayer siguro, kung ano man, para sa idols nun. Mga altar, ganun. So, nagalit ang Aba, natapol down ang kingdom after King Solomon. Nagkahati-hati na. So merong kumokontrol galing sa labas. In fact, ang ginagamit ni Abayahawa kung gusto niyang pabagsakin o palakasin ang kingdom o gusto niyang i-revive ay ibang kingdom. Tulad ng yung tribe of Judah, 'di ba, na bihag sila. Wasak ang kingdom, at sila papuntang Babylon. Sino ang ginamit? Si Cyrus, di ba? Ibang king naman ang ginamit para pauwiin sila. Yung mga ganun. So merong external na puwersa na ginagamit upang pabagsakin o muling buhayin ang kingdom. So ngayon, bumabangon tayo.
merong ginagamit din ang Al-Hayam upang tayo ay tulungan na makabangon. So hindi natin alam, andyan ang China, andyan ang Russia, andyan ang African Union. In fact, pupunta dito sa atin ang representative ng Africa. And at the same time, siya din ang representative in his official capacity from the United Nations. At ito, hindi rin imposible na mangyari na ang United Nations, mismo yung buong United Nations ay ilipat dito sa atin. Bakit? Kasi hindi na siya nababagay doon sa New York, i-maintain gawa ng mismo ang Amerika ang lumalabag sa mga policy ng United Nations. Kung ilipat yan dito sa atin sa OFIR, di ba napakalakas na nating bansa, poprotektahan tayo, hindi pwedeng lusubin ng anumang bansa sapagkat naandito ang United Nations. Opo. So, meron at merong ginagamit. Yan sis, ang sagot ko doon. Salamat po Haring Brother OHC. Kamahalan. Salamat po sa inyong kasagutan. Yada. Tapos na po ang video, mga kapatid. Sis Rodin. Okay. Mga kapatid, may reaction kayo doon sa video na mensahero? Actually, napanood ko na-review ko na tong video na to. Pero may mga ngayon lang may mga pumasok na ibang sa akin, no? So, anuhin natin yung tungkol sa mga tribu. Mag-share screen lang ako ng iba para meron silang mapapanood. Ano nga ba title natin kanina? Okay. Ang unang topic ng tungkol doon sa Davnor. Actually, wala naman tayong kinalaman sa Davnor. Napakalayo na sa South yun. Pero yung kanyang mga, parang itong mga bilin parang bilin niya eh. Ang sabi niya, yung yung kanyang puso ng poverty ng mga nakita niya kung gaano kababa ang mga kalagayan ng mga tribu. At saka huwag lang natin isipin na yung tribu lang, yung ating mga kapatid, ang mga dugong Israelita na na nasa tinatawag ni Hermin natin ang sinasabi ni na nasa mga laylayan. Tapos sabi niya gustong niyang puntahan. 'Di ba? Kailangan ng puso natin katulad ng sa Al-Hayam na pinakalog din sa mensahero, yung ganyan. Gusto niyang puntahan at saka kasi sabi niya kailangan na ito ng panahon para tipunin ang mga tupa. Kasi sila daw ang sabi niya sa mga yung mga tribong yan na nasa mga bundok, sila ang mga importanteng karakter ng kingdom kasi dapat daw agapan at tulungan. Agapan at tulungan. Parang instruction niya yun eh. Siguro ang instruction na to ay hindi natatapos nung sa Davnor. Kailangan ipagpatuloy natin ang sinabi ng agapan at tulungan yung mga sa abot ng ating mga kaya, yung kaya nating tulungan, no? Mga
tribu o mga covenant keepers. Kasi tayo mismo, kahit wala tayo sa bundok, tribu tayo kasi tribu nga tayo ng Ephraim, di ba? So kasama natin yung mga nasa mga bundok. Kasi kaya naman doon sila importanteng character kasi di sila ang umiwas sa mga maling doktrina ng mga mananakop. Kumbaga sa dapat sila ang nasa frontline bida kasi never pa silang na-corrupt ng mga doktrina. Tayo, galing tayo sa mga mga religion, mga Babylonian religions, pero sila noon pang maninuno pa nila talaga umiwas. So sila ang mas dapat ang bida sa atin. At tayo ang tumutulong, tayo ang binibigyan ng mandato o inuutusan na agapan at tulungan sila. So, at saka yung yung sinabi nga niya, yung tinatanong siya kung saan daw ba, kung sa tuktok ba ng burol o dun sa bandang baba, ang HOP, kasi sabi ng isang isang kahanim doon, kahan doon, ay doon sa tuktok. Pero tingin ko, ang naman hindi naman maano ng mensahero, kasi syempre kahan yun. Kung saan safe. Kasi pag sa tuktok ka, masyado kang exposed sa element. So sabi niya, kung saan nyo, na hindi kayo paalisin. At saka ang sabi niya, temporary o permanent man yan, kailangan matibay at di mababasa. So take note, matibay at di mababasa. Tayo wala tayong physical na HOP, pero itong ating mga Zoom, yung ating pagtitipon, face-to-face man or via ibang platform, kailangan parang kung saan tayo nagkakatipon, dapat yan ay matibay. Matibay, umulan man ng batikos, umulan man ng iba-ibang mga na nagmumula sa labas, then kailangan matibay at hindi tayo mababasa. Kumbaga, protected tayo. Kung may mga mga problemang mga personal sa pamilya, sa bahay, sa mga kaibigan, o kung ano mang mga financial or career-wise, kailangan yung HOP ay matibay kung ano mang ulan yan, bagyo pa man yan, o what. Dapat matibay at di mababasa. So kailangan ang bawat isa ay maging proteksyon natin. Hindi pa yung bawat isa pa ang minsan ang makaapekto sa ating emotional and physical. So, at saka alam mo, nasa flesh pa tayo. So, ano man ang dagok na dumadating sa buhay, apektado ang ating physical, emotional, mental. Kaya ang bawat isa ay dapat nagiging mas mapaunawa at magpalakasan. Yung parang ito ang ating HOP, yung isa't isang ating house of prayer, di ba? Yung ating yung grupo o whatever. Yung mga covenant keepers, siguro kasi sinabi naman dito tipunin ang mga tupa sa mandatong yon. Kasama sa pagtitipon ng mga tupa ang pag-discern kasi ang nagbabalat kayo nga may mga nagbabalat kayo kaya dapat tayo maging mapag-mature at maingat din, ba? Kasama na yon sa instruction sa atin. Okay. Tapos yung next topic ng mensahero ay yung sa social media. Tulad ngayon, hindi katulad nung unang panahon na wala pang social media, talagang magkikita-kita kayo, magkaharapan kayo. Minsan pag hindi nagkaunawaan, mag-uusap talaga. Bisa pa nga, may nagkakapang-abot pa. Pero ngayon, dahil may convenience sa social media, nagkakaroon ng misunderstanding na hindi agad nare-resolve. Unlike yung nagharap kayo, o latagan agad, di ba? Pero ito kasi social media. Pero ayun ay sample lang. Pero ang sinasabi ng mensero dito sa social media ay yung mga propaganda. Yung black propaganda. Hindi pa nga siya, hindi pa tinatangay. Hindi pa binigyan dalawang pakpak yung mensero niya. Pero
hinahabol na ng ng baha, 'di ba? Yung hinahabol ng dragon at magbubuhos ng tubig. Ano ba yung tubig na yun? Mga black propaganda. Yung nasa Revelation, 'di ba? Yung babaeng inaabangan ng dragon ng mga anak, yung babae. Tapos nung nanganak na ay hinabol at may mga black propaganda na agad. So, kailangan maging maingat tayo sa ating mga pinakikinggan. Maging yun, discernment. So, nung panahon ng mensahero, buhay pa may siya nun, marami nang bumabato sa kanya, yung kanyang mga damit, yung mga alahas niya, o yung sa mga damit na lang. Naku, may ukay-ukay na sa panahon natin ngayon. Kahit makakabili ka ng designer na mumurahin, no? O kala mo original. So, hindi tayo dapat nanguhusga sa mga kasuotan ng iba. Kaya nga, ini-encourage tayo maging simple para kung hindi tayo binabato na kung ano-ano, di ba? Tapos, at saka ang sabi naman si Hero, yung mga bigay na damit na yun, hindi yun ang galing sa tights. Iniisip ko nga, ano ba yung mga nagregalo ng mga damit niyan? May mga sincere, may mga naman pinapainan siya. So, kailangan maging maging discernment kung ano man yung basta ang kanyang ng mensahero, hindi galing sa masama. Yung tatanggapin niya, basta hindi galing sa masama. Pero, syempre, hindi nga galing sa masama, pero yung motibo na nagbibigay, tingnan natin. Diba? Tingnan din natin. Sabi niya, hindi yun ang galing sa tithes nyo. Yung setro kasi ito ay pinakita sa mga revisionist. Yung alam ko opal ang dulo no, nasa babago-bago ng color. Depende kung ano sa light. Malaki siya para siyang parang kasi laki ng itlog o malaki pa sa itlog. Hindi ko na matandaan pero parang gano'n ang shape ng dulo. Tapos basta yung opal lang ang sa aking alaala. Then yung crown, pinakita niyo yung design. Malayong malayo doon sa iniwan sa dati, no? Malayong malayo, parang ginamit ng crown na yung invitation ng mga UK crown. Pero iba yung design ng crown niya. Na worth 5 million daw. Hindi yun galing sa kawan. So maraming source ang mensahero, hindi natin alam. Yun siguro ang gustong ma-discover ng mga sumunod sa kanya. Sabi nga niya, yung mga nagpapakalat ng maling naiinggit at gusto na siya ang magsuot. Maiinggit, sino kaya ito, no? Sabi niya kasi, meron siya sinabi dito na pag gusto siyang ipaligpit, may gusto pa nga daw siya ipaligpit. Ngayon, pag naganap yun at ipaligpit siya, may malaking kaganapan na mangyayari na nasusulat sa Revelasyon. Anong mga kapatid, naganap ba yung pagpapaligpit sa kanya, yung pagkawala niya, naganap? So, yung nagaganap sa Revelasyon ay nagaganap na sa ating kapanahunan. Nasa time na tayo ng Revelation na wala na ipaligpit uli ang mensahero, so magaganap yung nasusulat sa Revelation. So, yun nga, yung mga October 7, yung naganap nga. Although sinadya iyon na sinadyang maganap ng mga fake na Israel, pero yun ay naging daan para matupad ang nasusulat sa Revelation. Saka ito na daw ang kapanahunan na ang mga tribu ay umangat, tumayo ang mga tribu. So, itong tribu na sinasabi niya, yung mga tribu ng mga sinaunang tribu ng mga Israelitang nauna dito, at saka yung mga nawawalang tupa. At sino yung mga nawawalang tupa? Diba tayo yung mga nawawala tayo sa Babylon, pero nakalabas na tayo?
Isa tayo sa mga nawawala na natagpuan ng mensahero. Meron pa tayong mga iba pang nawawalang tupa at saka yung mga nanatili sa tribu. Ayan, yung mga nanatili sa tribu ay nasa bakod pa sila ng kanilang kultura ng heritage. Tayo ang wala, ngayon tayo ay pumapasok uli, kaya kailangan mabuo ang mga tribu. Yung mga nawala at saka yung mga nanatili na nasa mga kabundukan at sa mga liblib na lugar. Tapos, ang sinabi pa niya, latiguhin ang mga mag-iimpluwensya ng mga ng mga ng mga pumasok at saka gustong pumasok na gusto mag-impluwensya. Latiguhin niyo na. Oo, ang bahala diyan sa paglatigo ay si Bro Mario. Yan, magaling maglatigo yan. May paborito na nga latiguin yan. Tapos, yung kanyang pangatlong topic ng mesero ay yung pagising sa kanya ng 10 oras ng gabi. 2 a.m. daw, may gumising sa kanya. Panaginip. Basta may yumugyug sa kanyang higaan. After nitong ating Sabbath recording, ay meron ding i-share na panaginip yung isa nating kapatid na maaring instruction o kaya mag-ano tayo, no? So may nagising sa kanya. Ito tas ginising niya yung kanyang yung kahan yung driver niya na naging kahan, yung kanyang naging bagman, di ba? Tapos pinapakita dito na kung ano man yung dapat i-correct. Kasi meron siyang i-correct na na paglalagyan ng Holy of Holies, yung tinuro ng mensahero, dapat niya i-correct kasi hindi yun ang instruction ng alahayam. So, ito, pinapakita niya, pag mayroong kamalian, i-correct agad, immediately. So, doon 10 oras ng gabi, gusto niya i-correct agad. So, bago pa lumala, o bago maglagay ng permanentang isaktur, dapat i-correct agad right there and then. So, tumakbo sila sa Laguna at pinabakuran na agad niya ang isang lugar na magiging paglalagyan ng Holy of Holies, yun sa kanyang nireveal sa kanya ng instruction. Bakit niya pinabakuran agad? Kailangan hindi iyon ma-defile, yung lugar na yun. Tingnan ko nga, sis, yung lugar na yun, parang tayo doon, nag-camp na tayo doon eh. Yung ating yung nakapag na tayo doon, malapit doon, pero ang ating mga tent doon mismo, naglagay tayo ng tent doon sa lugar na yun eh. Kasi bandang dulo yun, no? Tapos, ang lahat ng mga desisyon natin, isang nakuha kong dito, lahat ng desisyon natin ay dapat may gabay o nagmula sa alahayam. Sabi niya, kay Aba daw, kasi yung nag-decide siya kung saan ang gusto ko sa kanya sarili. Hindi nagmula sa Aba. Kaya, nung madaling natutulog siya, siguro doon lang siya na makikinig, no? Pag mag-isa lang siya at walang mga ibang tao. Sa pagtulog lang siya, masusolo ng Aba. Kaya doon lang siya binigyan ng instruction. So, kailangan niyang ayusin agad-agad. I-correct yung kanyang pagkakamali. Tapos, yun din daw pala ang sinasuggest na ng palafox. So, another sign sa kanya na nagbigay ng another sign sa kanya na hindi nagkamali yung kanyang panaginip. So may corroborative na na senyales, no? Tapos meron pa siyang pang-apat niya although hindi ko alam kung kung kurugtong no, pero pang-apat na sinabi niya, mensahe niya, yung mga foundation, mga organization o NGO pa yan na
na ginagamit ng kalaban. Dati nun kasi ang kalaban, pag gustong kunin ang isang teritoryo o ano, nananakop sila. Ngayon, ang buong Ophir ay nasakop nila noon. Pero ang mga tribo ay nagbatigas, hindi nila nasakop. At ngayon ay pinotektahan sila ng mismong batas ng United Nations na yung mga ancestral domain, binigyan ng protection ng United Nations, yung ancestral domain should remain sa sa mga tribo or mga indigenous tribes. So ngayon, ang ginagamit ngayon ng mga kalaban o ng gustong manakop ay yung mga foundation, organization, saka NGO. So, yun, winarningan tayo ng mensero tungkol dyan. Ang natatandaan ko, ang Israel, bakit napasok ng mga fake Israelite, yung mga Zionists. 'Di ba dumaan muna sila sa yung British government, ganyan yung mga organization na daw yung mga UNICEF, ginagamit nila yung mga Peace Corps, yan, 'di ba? Ginagamit nila 'yan na para makakuha ng makapasok ang ulo, kumbaga ng mga serpent sa mga ahas at least makasilip na, maipasok na yung ulo niya. Maya-maya, pag nabinigyan mo pa ng konting puwang, ay buo, lulusot na yan. So, mag-ingat daw tayo doon. Tapos, kaya natutunaw, unti-unti nila. Yun ang kasi ang mandato sa kanila, yung covenant ng kalaban, yung covenant nila sakupin ang buong earth, 'di ba? So, yung mga nasakop nila, yung Europe, yung ganyan. Ngayon, yung mga kung nasaan ang mga nawawalang tribu, yung mga ancestral, yung mga may mga purong dugo pa ng na hindi pa nila kinukuha nila yung mga teritoryo unti-unti. Okay, yung mga NGO yan. So, nalulusan ng unti-unti. Ngayon, ang isang tribo ay hindi nila madedepensa ng kanilang sarili. Kasi may mga tribo di natin maalis na may mga nababayaran o sobrang hirap. So, sobrang hirap nila, kumakagat sila sa mga konting bigay. Konting nag-aabot ng mga delata. Naalala ko, may nakita tayo, yung mga mangyan. Ultimo pag mga delato, ayaw nilang tanggapin. At pag tumanggap sila, kailangan malaman ng kanilang mga datu o yung namumuno kay mga elder nila. Yung isang mga nandun sa isang na nakita ko sa isang FB, gano'n. Talagang higpit, ayaw nilang tumanggap. Ni delata man yan o hindi, Ngayon, ang magiging lakas lang ng mga tribo ay pag nagkaisa. Pag nagkaisa at tumayo bilang isang kaharian. Nandiyan ang strength, ang pagkakaisa sa mga tribu. So, iyon ay ibinigay ng mensahero sa atin ng mandato na pag-isahin ang mga tribu at upang hanapin ang mga nawawalang tupa ni Jacob Israel. So, isang yun. Tapos merong naiwang isang katanungan dito. Nagtataka ako bakit may naiwang katanungan. Kasi related pala dito sa ating pagbubuo, rebuilding the kingdom. Sabi, may nagtanong kung meron ba daw kumokontrol. Kung kay King David daw, walang kumontrol kay King David, pero may kumokontrol, nagpipilit kontrolin ng mga Philistine. Si King David, di ba? Tapos nung naging hari na siya, ay may kumontrol, mismong internal. Internal na kumontrol sa kanya, di ba, na umagaw sa kanya, si Absalom, yung sarili niyang anak. Isang paborito niyang anak, si Absalom. Inagaw sa kanya ang kaharian, si Absalom, kaya mismong anak. So, naging successful siya sa Philistine, pero
ay yung internal naman, yung sarili niyang laman at dugo ang umagaw sa kanya. Ah, pero nung nabawi ni King David, bakit niya nabawi? Kasi ano, pinaprotektahan siya ng alahayam dahil si King David ay naging tapat, naging faithful sa alahayam. So, nagkamali man siya dun sa kay Bathsheba, pero pinagpala pa rin ng alahayam. Yung naging produkto niya doon, si Solomon, di ba? Yung unang anak ay namatay, pero yung naging anak niya, dahil nagsisi siya at saka naging faithful sa alahayam, pinagpala pa rin niya yung mga naging anak niya. At isa nga to si Solomon. Pero itong si Solomon ay naging unfaithful kasi sinuway niya yung yung covenant ng kanyang ama sa alahayam. Sumamba siya sa mga alahayam ng kanyang mga asawa at nakipag-asawa siya sa iba-ibang lahi. So, yan kaya pero meron pa ring yung basbas ni David sa kanyang anak ay inonor pa rin ng alahayam. Hindi sinira ang kaharian sa pamumuno ni Solomon, kundi nasira, na-divide ang kingdom sa mga anak na ni Solomon. Dahil alang-alang kay David, pag malakas ka talaga sa alahayam, naging faithful ka, no? Na malakas ang yung pagpapala mo, ino-honor niya. At yung sumpa mo, sinusumpa mo, ino-honor din niya, no? Kaya ganun ka si Haring David. Ngayon, pag ang ating kaharian ay naribad, at lumaki na, ay yung natin, wala makakatalo sa atin. At lahat ng kumakalaban sa atin ay ating magagapi. So ganun ang faithfulness. Ang alahim kasi very faithful yan sa kanyang covenant sa atin. Dapat tayo ganun din maging faithful sa covenant sa kanya. Tapos yung sabi ng mensahero, di ba? Tama, may kumokontrol. Pero ang sinabi ng mensahero na kumokontrol sa kingdom ay ang alahayam. Meron mang magtangkang kumontrol tulad ng mga Japhetite, yung mga nanakop sa atin. Pero ang alahayam pa rin ang nagtatakda. Kasi ang alahayam ay gumagamit, paano siya nagkocontrol? Ginagamit din niya yung ibang bansa o ibang hari para pabagsakin ang Israel. Ngayon, gumagamit din siya ng ibang bansa at ibang hari upang patayuin uli ang Israel. Sino bang ginamit niya noon? Ang mga Philistia, Assyria, ang Babylon, di ba? Ginamit niya. Then, nung itatayo niya uli, anong ginamit niyang ngayon, yung kanyang mga witnesses. Di ba? Sa panahon natin, ngayon, nagapi uli tayo. Noon, nung panahon ng wala pa, pre-Spanish, sino ang tumutulong sa atin? Ang Sinim, ang China. Nakipag-trade tayo sa kanila, bansa. Ngayon, pinabagsak tayo ng naulit uli ang pagbagsak dahil sa pananakop ng Spain. And then, binenta tayo sa kanyang kamag-anak na Amerika, which is anak din ng Britain, di ba? So, magkamag-anak din yan. Ngayon, ang nasasabi ng Mesero, napapanahon na tumayo uli ang mga tribu. Sino ang tutulong sa atin? Ang yung two witnesses. Wala namang iba. Sino pa bang tutulong sa atin? Pinagtatawanan nga tayo ng ibang mga karatig, natin, Asian countries, di ba? Ang tapang daw natin na maghamon sa China. Di ba? Mukha tayong katawa-tawa. Pero nakikipag dila tayo sa Amerika, sa Australia,
sa Japan. Japan naging puppet din niya ng ng Amerika, no? At saka, pero ang sinabi niya, mm, magpapadala siya ng ibang bansa na tutulong sa atin. Sabi nga niya yung Africa, di ba? Siguro si Traore, o kung yung African Union kasi lumalakas na ngayon. Tapos andyan pa yung China at saka Russia. Ang mga nasa ang mga kalahi nating Shemites sa Iran, 'di ba? Yung mga din yan, magkakaisa din yan balang araw. Ang buong Shemite territory, sabi naman ng mensahero, 'di ba? Magkakaisa 'yon. At ang United Nations maaaring i-transfer dito sa Shemite territory. Ang first proposal nga ay Turkey, 'di ba? Kasi ang Turkey ay nasa border ng Europe at saka ng Russia, ng Asia at saka ng Japetay territory. So, pero ang sabi niya offer pero tingnan natin, maaring hindi natin na pero pag sinabi, ang sabi kasi walang salita ang mensahero nalalagpak sa lupa. So, di natin alam kung gaano katagal, kung sa atin matagal, pero sa Alayam, isang araw sa Alayam ay 1,000 years sa atin. Pero ang sabi niya, pabibilisin niya ang panahon para hindi tayo malipo lahat. So, paghandaan na natin ang sinasabi niya sa ating mga anak, ating next generation, yung paghahanda, magpalakas ng katawan at magtanim, yung maging self-sufficient sa power, sa water, sa pagkain, yung ginagawa ng mga na tinatawag nila yung mga Japetite nation nga naghahandaan na tapos tayo hindi ba meron sila tinatawag doon na homestead. Ang homestead yon ay bahay sa isang lupain na self-sufficient off-grid ang tawag. May sariling power source, water source, food, saka mga animal, poultry, na kung ano man ang mangyari, sila, safe sila sa mga control ng water at saka power, control ng mga kumpanya o ng mga kabal. So, meron kayong karagdagan mga kapatid na sa mga natalakay? Mga kapatid, kung wala, yung ating mga sinabi namin si Hero, those are timeless reminders. So, yung ang parang pinakaan niya dito ay ang kasama natin ang isipin natin kung paano natin masusunod yung kanyang mga instruction na hindi tayo na mapapanatili natin ang pagiging separate sa mundo. Kumbaga, kasi na tayo, anointed tayo, kumbaga consecrated na, yung kingdom is consecrated, na mahanap natin ang mga nawawalang tupa, pero at the same time, hindi naman tayo makikisama or magde-defile ng mundo. Yun ang ating